Yes mga igala, mayong adlaw ka natong tanan o welcome din sa itong panag-uban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Yes mga katambayan, no? Medyo konta karon, no? Congratulations di ay sa mga dapat i-congratulate, di na lang kung ubanggit. At least na free na mo diha, no? But anyway, sa sunod lang jud, no? Ay lang jud mo pang one jud, no? Ay lang mo padala sa emotion. Pero in fairness, katong na ako nakastorya, no, katong ubang nagapangharas diha sa kuno sa media during that time. Dili to siya mga workers daw, alleged lang ingon, no? Dili to mga workers. Okay, usahay katong nakoy nabantayan na isa ka video, ginabadlong man pud sila sa usa ka kaning kwan jud, no, kanang mga workers jud sulod sa maong simbahan, no. But kato nakita na kun ingon nagati isa ka babae nga napagati kay sa gihiraman pa og payong, no. So sa to mga kaubanan diha, no, but not all, no. Karon okay na mo, hopefully tuloy-tuloy na, no. Anyways mga katambayan, na dirita sa atong hisgutanan kay during kaganihan, during sa atong katong gipahigay na kapihan sa bagong Pilipinas, no. Gisgutan, no, katong ginatawag nila nga justice something, sa ba to? Sa dadang kaday lang gid mga katambayan, ha. Sige. Asa ganito, compassionate justice for all mga katambayan, no. So unsa ba gid ang justice, no? Kung ato ang subayon mga higala, no, sa dictionary asa man to ngita diri sa kuano, justice, Justice League man ni, justice, sa ton justice wala ang justice. Ang justice sumala pa sa Merriam-Webster Dictionary, no, is the maintenance of administration of what is just, especially by the impartial adjustment of conflicting claims or assignment of merited rewards or punishment. Mo ni siya ang meaning, the administration of law is the quality of being just, impartial, or fair. So mo na siya ang justice mga kala. Kung ano, namagunay two sides pud good, no. Kung mabitan na nga si katong justice mga igala is nanay siya katong timbangan, kay justice man. So kung unsa to what is right and what is fair, no, mo na siya ang justice, no, sa kuang na siya pag na conformity to the truth, fact, or reason, or correctness mo nila ang kano. Pero sa kuan to karon mga igala, no, actually karon, no, ang especially sa to Department of Justice mga igala na side, no, ilahan ang gikuan karon na mga measures na gikuan, no, kay of course na mga daghang mga issues, no, sa mga milabayng adlaw nga nanggawas, no, like atong doktor nga bisan human ta dapat gamay lang tayong sentensya pero dito na lang siya namatay, ni dito pa nakuha na gamay ra dayang sentensya. That is why ang Department of Justice daghan sila og mga ginapang implement na mga programs, no, para sunod maiwasan na ni siya nga klaseng mga insidente. But anyways, dili ta una sa ang ang Department of Justice, no, especially kani sa ang National Prosecution Service, no, na sila'y kamanduan, no, nga dapat kung mag-file og kaso dapat natin ginatawag dito nga mag-certainty certainty of conviction, high certainty o high probability of conviction, high probability of conviction, nga ni Justice ni DOJ Secretary Crispin Remulla, na dapat kung mag-file kag kaso dapat taas, no, mo na karon mga igala, no, sa milabay nga mga katuigan probable cause na ang ginapakita in pag-file sa charges ngadto sa korte. Karon dili na. Ang ginatawag nila ani is balik sa prima facie
evidence. Sa prima facie evidence. Basta, wala nang itong evidence mga higala na wala joy makakuan, no? Strong, no? Kung ikaw strong pa sa inyong relasyon, no? Anyways, mga higala, no? Alang sa uban pa nga mga impormasyon, no, with regards aning ato ang kuno sa ato ang National Prosecution Service, mga higala, lagi sa ato ang DOJ, ato paminaw, no? Ang wala sa way pagdapig-dapig, ang akong professor, no, regional prosecutor sa Department of sa Regional Prosecution Office 11, si Attorney Janet Grace Dalisay Pabrera. Paminaw na to. Good morning. RSP, RSP, with the recent yung memo po with Secretary Erminia, yung sinasabi natin na high probability of conviction, kumusta po yung congestion rate natin sa courts, if you have, and then yung rate din natin of resolution of cases po na na-file sa courts po, tumaas po ba? I have here statistics provided by the National Office. I'm supposed to report it, but kanina kasi limited ang time na ibigay. Now, with respect to the jail congestion, as reported by the National Office, as of 2022, sa correctional natin, we have a jail congestion of 305%. But as of 2024, May 31, 2024, we already have reduced it to 239%. So that is already a significant figure that will show a significant reduction also. So we are trying to address the overcrowding in the prisons with that substantial decrease in number. And then this actually falls also to the report of Director Ben. Also, the DOJ also mentioned about a total of parole granted, no, out as of January to June 2022, 365 lang. But during the time of Secretary Remulla, they have actually increase it to 3,474. That's from July to May 2022 to May 2024. And they also provided figures here of the recommended for executive clemency from 2022 they have 203 only, but during the time of Secretary Remulla, nag-increase na 1,684. Then as to the clemency granted, executive clemency, sa 2022 meron na 12, at in 2023, as of May 2022, we already have 92%. And as to that quality of cases I mentioned earlier, the DOJ actually strengthened its relationship with the REIAS, the enforcement agency. So with the effectivity of DC-20, so the PNP and DOJ, through a joint effort, conducted several DC-20 training. Kasi mahirap ang case build up. Ang case build up natin kasi dati puro law enforcers na. But this time, ang prosecutors involved na from the commencement of the filing, from the commencement of the investigation. So we give them legal advice. We help them ensure that the evidence that they will file before or our office, these are evidence that are really strong. Kasi nga yung ating quantum of evidence ngayon is prima facie with reasonable certainty. Hindi na siya probable cause. So my records will show that as of 2023, we have undertaken 214 training sessions. Sa Region 11, meron tayong 7, no? And undergoing tayo another 7 training sessions with the PNP right now. In fact, meron tayo isang ngayon. We also have 7 sessions for Region 11. So hopefully by
probably by 2025 or subsequent thereafter, we will already ensure that we will have skillful law enforcers who are actually competent, and not only competent but also they are also it can also strengthen their partnership with the prosecutors. So, mao to mga katambayan no, ang pahayag ni Ma'am o ni Attorney Janet Fabrero, Attorney Janet Grace Fabrero, Dalisay Fabrero, mga igala. Wala si Ma'am, sorry kayo Ma'am. Mubalik ko Ma'am, ibagsak bagya pong krimo, charing. Joke! Anyways, mga katambayan no, so hopefully natin medyo nasabtan kay medyo gibisaya man to gamay ni kuno, and then katong sa kuno katong karon mga katambayan no na kauban na sa filing of cases no sa ato ang enforcement units or law enforcement units or agencies no, ang mga prosecutor no, which will ensure no nga strong gyud ang kaso nga i-file against sa bisan kinsa, especially criminal charges. Anyways, mga katambayan, balik ito man lang sa importante pinumdum ni nga to si Bianan. Yes, mga igala, balik kita dito sa itong panag-uban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas, mga igala. Anyways, mga igala, no, ato istoryan sa no, ang justice system dito sa tuwa sa Pilipinas, no, especially sa Davao region. Kung kumusta nato, no, especially sige pillars gani na to, pillars of justice system dito sa tuwa, no. Una na ito to prosecution mo to kay Ma'am Janet Pro, yang gikuan pod kaganiya tong sa parole and probation, no. Pillars of justice system. Dali lang. Pillars of justice system. So natay community, law enforcement, law prosecution, the courts and corrections. So mo na ang kuno. So kaganiha mga igala, ang sa correction is mo na to sa parole kan pagkapreso, mo na correction. Ang prosecution, mo to kay Ma'am Janet, then law enforcement, no, and then under pod sa kuan pod no. Apod dira mo tong kuan nila no. Tama na 5 lagi ni. 5 pillars of kuan of criminal justice. Pero mo to ang kuan no, mo to ang punto na to no. Anyways, mga katambayan natin maglangan no, detsohon na nato. Dito to sa kuan no, kaganiya kay gibanggit man kaganiya ni Ma'am Janet mga igala no, ang katong sani gibanggit niya tong mga data no coming from the parole and probation kung pila to nahatag na kuan ano, ang mga kuan nga naka-avail ani nga services mga katambayan. Anyways, dito ta no, naho nato ni mga igala na ang parole and probation administration no sa Department of Justice no, pinagi silang regional director na si Sir Benjamin Kutay Jr. no. And then musunod po dira mga igala na ang atong public attorney's office no sa region of 11, pinagi kay ilang regional director mga igala si Attorney Susilin Bakino Abtarul no. Pila na ba tong ilang na serbisyohan, ilang nahatagan og kanang mga hatagan nila og services no. And of course mga igala, ato pong mga ipatag-update po no, gikan sa Deputy Head for Operations sa atong Bureau of Immigration no, diya sa Davao International Airport, pinagi kay Ma'am Queenie Joy Jang. Anyways mga tambayan, paminaw na to ni. Ano ba kabilis, kung gano'n na lang, ano kabilis ang pag-resolve ng kaso no, from the filing of the case until the resolution of the case na. Makikita mo yan dito sa aming trabaho sa Parole and Probation Administration. Bakit? Kung maraming nasa loob at maraming lumabas, that means to say that the justice system is functioning. Why? Maraming na-resolve ang korte dahil mabilis ang fiscal at prosecute whether ang decision is acquittal, dismissal, or conviction. So maraming lumabas talaga. So, bakit maraming lumabas? Dahil may indicator kami na maraming dumating na kaso na na-record na court sa amin na naging probation, parole, and pardon. So, ang dami namin cases, as I mentioned a while ago, that we have 10,000 clients under the PPA. So, that means to say, noon is 7,000 lang. So, let's say, a year ago, parang 2,000 plus, ang increase ngayon na ni-record sa amin. So, that means to say, the Department of Justice
is really working on in our country. So yun nga kanina, siguro sa inyo din, di ba? Kasi mabilis din ang pag-depend sa inyo. So talagang it's interlinked. There is an interlink among and between the agencies and especially the judicial system. Ma'am Atty. Yes, in addition sa sagot ni RP din, of course, kami nakaupo dito, we are interconnected, kumbaga. Magkakapatid kami sa judicial system natin. So, prosecution, ang PAO, of course. Sa defense naman, we make sure na mabilis yung proseso, especially sa drugs cases natin, sa mga plea bargainings. Yan kasi yung mostly na nagkaklang sa ating court cases. And mas madami kasi talaga ang drugs cases compared sa regular cases. So, in partnership also with parole, kasi sila yung may aftercare. So, yun yung mabilis yung parang systematic talaga yung trabaho namin tatlo. The prosecution at PAO, which is 95% of the cases in court is being handled by the PAO lawyers. And of course, the parole and probation sa aftercare. Aside from that, meron din kami dito sa ating mga correctional facilities also, we assist together with the parole yung sa pag-release ng ating mga PDLs to our service centers by checking if they are already qualified for parole and clemency. So, yun siya yung mga trabaho ng DOJ. So, fully functional po ang ating judicial system. Systematic din siya. I guess, healthy naman po yung environment natin. Follow-up question? Ma'am, yun sa naging tanong kayo, kailan na po yung nabigyan ng services po na public attorney's office? So, this time, kailan na po yung servisyo natin sa yung jail visitation? Kamusta po yun? Okay, yun, as I mentioned sa report ko earlier, sa jail visitation namin, we had around 600 times na jail visit since January of this year. So, dyan natin na-check if meron ba nag-overstay ng mga PDLs, if meron mga PDLs na walang lawyer who needs assistance for their court cases, updating these records nila. So, yun siya yung main function bakit tayo nag-jail visit is to check those issues sa mga PDLs and of course their health. So if somebody needs medical attention and kailangan ng motion sa court, we do that. Ngayon yung sa clients served, medyo halo-halo na ho talaga yung ating nakakategorize kasi yung ating report sa depende kung ano yung core process na na-avail nila. But itong number of cases handled natin as of June 2024, this refers to our criminal, civil, and admin cases. But the bulk of this is sa criminal cases, ito 9,706. Previously, in a month-to-month basis, dati, the previous years, kung wala pa ang ating mga lawyers, kung pumapalo po tayo sa 15,000. But because of the additional lawyers and yung mga courts din natin, yung mga judges natin, may mga pairing na lahat. Pero hindi kasi sa Supreme Court na dati-dati, sir, years ago is comparing is mga urgent cases na. But ngayon, sa Supreme Court din, they also have this circular wherein the judges who are clearing or temporary na naka-access sa station, they are now allowed to try the cases. So, kaya mas mabilis na yung proseso ngayon, mas kaunti na lang yung mga pending cases natin. Compared doon 10 years ago talaga. So, mas mabilis yung mechanism ng ating judiciary at present po. Nasa natin sir, sa ma'am, question na po kasi the last time may Chinese national tayo yung nila kumuha ng passport. And then it was found out na yung Chinese national hindi talaga siya Pilipino and yung ano is parang may parang according to other people usually ginamit na birth certificate. Pero pa rin mo ito ng mga aliens dito sa
Davao City na ganyan din ang scheme. Regarding po sa presence of aliens who are in possession of documents, kami po kasi we are handling international border control, international ports of entry and exit po. Nakapokus po kami dun sa border, sa screening po, to make sure na wala po pumapasok at pumalabas who are holders of fraudulent documents or fraudulently acquired documents. So far naman po, wala naman po kami na-encounter po sa Davao International Airport who are in possession of fraudulent acquired documents. Kung regarding po doon sa question ko nila na meron pong case na ganoon, we do not have the data for that. Maybe if we may respectfully ask from your side, you can direct the inquiry to the office, the district office in Davao po under the IRD and the Indian Control Officer po, and the Intelligence Division po. Nasa ng Pero bago yung last naman, pero na kayo yung state-of-the-art na machine to detect ito, sinasabi ninyo, fraudulent documents. Madali lang siya. Yes po. Isa rin po ito sa project po ng DOJ with coordination with BI and Anti-Fraud Section and Verification and Compliance Division, and working together with our terminal heads or region Leonardo. Lahat po ng efforts na yun that will happen. Nagkaroon po ng anti-fraud laboratory po dito sa Davao City. So, in other ports, I think hindi pa rin po natatapos yung sa kanila, but tayo po, meron na po tayo. So, pag meron po na-encounter na may mga fraudulent documents or fraudulent accord, madali na lang po natin i-verify po yun na meron po tayong facility for that. Kasi lang po, doon lang sa measures, meron pa tayong measures for this kind of illegal activities po. It's because hindi naman talaga fraud yung documents. Pero it was legally obtained lang by a certain individual. Paano natin ginagawa? That is why we have our primary inspectors deployed in the front line. They're the ones who initially conduct the examination and interview, and during that primary inspection po, nag-determine po if there is cause for further inspection, secondary inspection, or tertiary inspection to the anti-fraud laboratory. So, another one po, meron din po kami bagong unit po, yung IPROBes, International Protection and Border Enforcement po. Sila din po yung additional screening po natin before pa po aabot sa immigration officers na counter. Nandun na po sila sa pila. Nag-filter na po sila, nag-profiling na po sila. And also, meron din po tayong secondary inspectors na duty immigration supervisors at the back of the primary line who are also conducting further secondary inspection and anti-fraud session po. So, we are confident naman po na we are really screening this one kasi kung mag-detect po yan ng ating officers, we refer it to the proper channels po. During interview, malalaman po yan kung, for example, hindi man nakapagsalita ng Pilipino or wala naman pong alam sa lahat ng mga itatanong tungkol sa kanilang mga personal details. So, yun po. So mga to mga igala no, ang ato ang panaguban no sa tuang tulumanon mo to. I hope na may mga nakuha dito ng mga impormasyon nga magamit ninyo no or makakuha no, especially sa atong Public Attorney's Office no. And then sa atong parole and probation no. Kung na may pwede man mo na mag-apply og probation no. Kung less than 6 months ata ang inyong pwede na pwede mo mag-probation ana. No? So, depende na. Pero doon na lang mo sa parole and probation kung na may mga kaso dito or kung dili, natay Public Attorney's Office no, naragya po nila sa tuang Hall of Justice sa may Candelaria Street no, at bang sa Ecoland Terminal no, para makuha ninyo ilahang serbisyo. Anyways, mga tambayan, wala tayo igong oras, hantod sunod po dito sa Panaguban. Sa tuntun naman ng tambayan sa Radyo Pilipinas, hantod sunod po, daghang salamat ug maayong adlaw kanatong tanan.